Hello guys, nandito na naman tayo at yan na nga. Natapos na ang hearing sa actually hindi hearing pala yan, meeting pala guys. So, ito pag-usapan natin may mga magtatanong bakit hindi na contempt ngayon. Pero bago 'yun guys, tingnan muna natin ang style nitong nila Attorney Baluga. Siyempre nagpunta ron, dun pa lang sa baba, nagkakalat na sila ng mga naratibo tapos nag-post si Mike Diferensya na ang sabi ayaw daw papasukin ang 18 marites. Na kung tawagin ni Senator Tulfo, Senator Raffy Tulfo ay mga kargador. At sabi naman ng mga ibang senador ay mga bodyguards. So yeah, we don't call them Marines because they don't deserve to be called Marines, no? Kabastusan. Pero ito guys, so gumagawa sila ng naratibo na kunwari ay hindi pa papasukin. Video doon pa lang sa gate si Attorney Baluga. Video tapos nung dumadaan sila sa proseso na normal naman yun, syempre kailangan mong i-logbook ang lahat ng umaatid, 18 sila. Aba, ang pinapalabas sa video nila, sa post nila, ayaw papasukin. Anong ayaw papasukin? Iniimbitahan nga kayo. Ngayon, ang ginawa nila, nagdiretso doon sa opisina ni Kambing Nana. Senator Kambing Nana, at doon ay press con sila. Siyempre, pa-victim na naman. At parang sinasabi nila, attend kami. Pinapuntahan nga kayo ni Senator Erwin Tulfo para i-follow up kung a-attend ba kayo. Hindi, sa madaling salita, ayaw nila. Pero eto guys, ito yun So, kunwari takot daw sila sa makontempt Pero walang mangyayaring contempt pala ngayon. Bakit? Okay. Nagsalita rin bago magtapos, nagsalita si Senator Kiko Pangilinan at sabi nga niya, at the right time, when the Blue Ribbon Committee officially constituted, doon, baka sa patuloy nilang pag-ignore after sila masupena, talagang makukontempt sila. Sapagkat ngayon pala, hindi pa pala fully constituted yung Blue Ribbon Committee, So, I think, kailan mako-constitute yun? Sa pagbabalik, di ba? So, tingnan lang natin. Parang sa pagbabalik uli ng sesyon ng Senado. So, sa ngayon, meeting lang yun nangyari. So, hindi pa sila makakapag-contempt. Pero, tingnan natin sa mga susunod sapagkat sa tinakbo ng hearing, lalo nang lumabo. Lumabo ang pag-asa nitong mga at lumabo ang kanilang mga naratibo at ang affidavit na itong 18 marites at luminaw naman sa pagsasalaysay ni Director Matibag na talagang ito ay anong tawag dito? Scripted, Ito ay itinuro, at hindi talaga personal nitong mga marites. Kundi talagang ito ay itinuro, isinubo lang sa kanila. Kumbaga, memoryahin lang nila ang narratives. Parang ganon. So, lumiwanag na walang kwenta. Kaya nga si Tito Sen, sabi niya, imbes na magtatanong siya, parang naaawa siya rito sa 18 marites sapagkat gamit na gamit. Tama naman si Tito Sen doon. Pero Tito Sen, ako naman, sa punto ko, hindi ako naaawa sa mga yan. Kasi nagpagamit sila Dapat dyan, ibinibilanggo. Diba? Nagpagamit sila dahil sa pera. Diba? Obvious naman, lumiwanag na ang nag-recruit ay itong dalawa. Ni-recruit ni Baligod yung isa, nakalimutan ko pangalan nun. Then yun yung nag-recruit sa 17. Di ba ga? Tapos 3 bahay na nila yun ibinahay 3 bahay. Hanggang ngayon, di ba? Ibinabahay ni Baluga. So prior na ito, sa paglabas pala nito, nung February nitong mga ito, pa lang, October pa lang yata, di ba? Pinapractice na nila ang mga narratives. Kumbaga, araw-araw siguro may lesson sila at nagpa-practice sila, minimemorya nila yung kanilang mga ipinagsasabi, 'di ba? Kaya lang ngayon mas lalo silang malilintikan.
So sa mga at least meron ng initial ngayon sa mga susunod na hearing at pag fully constituted na ang ano, ang Blue Ribbon Committee, yari sila diyan. Pag sinumpe na itong mga ito at hindi nagdadalo, anong kasunod? Contempt. Sabi ni Senator Kiko, baka mako-contempt ang mga ito. So, ang lagpak nito, Pasay City Jail. What the heck? So tingnan lang natin ha. Pero pag ang Pangulo na nawagan ng special session, baka ma-constitute ang Blue Ribbon. Tingnan lang natin ha. Pwede yun, pwede siguro yun. Hindi ko alam hindi ko sure kung pag wala ba dun sa sa subject ng kanilang special session hindi pwedeng i-discuss. I'm not sure pero tingnan natin ha. So, yun lang muna. Ang gulo nitong mga marites na ito. Pumunta nga ng Senado para magpa-optics lang. Optics lang ang ginawa at nag-press ko sa opisina pa ni Kambing Nana. Tapos hindi naman pala pupunta. So, bakit pa kayo pupunta ron? Kung hindi rin naman pala kayo pupunta sa at a-attend sa meeting na yan, di ba? Sobrang kabubuhan nito mga Didi. Pero guys, ang maiipit rito pag nagsimula na talaga yung Blue Ribbon Committee hearing na talaga at hindi meeting, yung hearing na talaga, maiipit dito si Atty. Baluga. Sigurado ako, pangitan na ipit dito si Atty. Baluga, talagang mako-contempt. Mako-contempt si Atty. Baluga. At lalabas na hindi na siya basta hindi na lang siya basta counsel, magiging resource person na rin siya. So, subject na mismo si Atty. Baluga. Subject for investigation ng hinayupak. Okay. So, tatanga-tanga mga hinayupak na to. So, abangan pa natin abangan na lang natin. So, dito pa lang, sa initial ito, sa report ng NBI, wala na. Pangitang-pangitan na sablay na rito ang 18 marites. Okay? At syempre, good luck din sa kanila. Marami silang kaso. Ewan ko na yan kung saan pupulutin ng mga ito. Tsaka si Mike Diferensya, kasama na yan sa isusupena. Ang tanong ko lang kay Mike Diferensya, aabutin pa kaya niya yung mga hearing? Tingnan natin kung aabutin pa niya yung mga hearing pag lumabas yung, kasi kinasuhan na siya doon sa sa human trafficking di ba? So pag yan lumalabasan siya ng warrant niya, yari siya dyan. So let's see lang, okay? So ilan muna sa mga bobong didilis at may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Natili kayo mga bobo at may sayad, so kung may sayad, lagi high blood. Bye!